Ang Dungeon Gate ay ang lagusan na nagdudugsong sa mundo ng mga tao at ng mga dungeon beasts. 10 years ago na nga ang nakakalipas nung simulang sumulpot ang Dungeon Gate sa mundo ng mga tao. Mga hunter naman ang tawag sa isang taong kayang labanan ang mga dungeon beasts sa loob ng Dungeon Gate. Ngunit hindi rin talaga maiiwasan na minsan sa loob ng Dungeon Gate ay may nag-aabang sa iyong katakot-takot na halimaw na bigla na lang susulpot. At ito nga ang hindi inaasahan nila Sung Jinwoo, ang may makaharap na sobrang brutal na dungeon boss. Labis ngang nag-aalala itong si Sung Jinwoo kay Mr. Song dahil ang braso nito ay patuloy pa ring nagdurugo. Hindi naman magawang humingi ng tulong ni Mr. Song sa kanyang mga healer dahil tatatlong healer nga lang ang meron siya. Ang isa dito ay brutal na nalusaw na walang iniwan na kahit anong bakas. Ang dalawang healer naman ay nasa state of shock at hindi rin mapakinabangan. Sinabi nga ni Mr. Song na hihintayin na lang niya munang humupa ang tensyon bago sila kumilos. Ngunit sinabi ng isang hunter na hindi niya hahayaan na dito lamang siya mamamatay. Ngayon pat nakasali na siya sa isang malaking guild. Agad nga niyang itinoon ang kanyang buong lakas sa kanyang lower body sabay sabing confident siya sa kanyang bilis. Agad ngang sinabi ni Mr. Song na wag na lang muna itong gumalaw dahil baka mapahamak pa ito. Ngunit huli na ang lahat dahil agad itong tumalon papunta sa may pinto. Kasabay nito ang pag-ilaw ng mga mata ng pinakamalaking estatwa. Agad itong nagpakawala ng napakalakas na laser beam na talagang ikinagulat ng lahat dahil paa na lang ang natira sa hunter na sumubok tumalon papunta sa may pinto. Gulat ng gulat ang lahat dahil kahit ang pinakamabilis na hunter sa kanilang grupo ay hindi nakaligtas. Galit na galit namang sinuntok ni Jinwoo ang sahig dahil naisip niyang anytime pwede silang ma-wipe out lahat. Sinabi nga ni Jinwoo na anytime ay pwede na silang patayin ng mga estatwa. Ngunit bakit hindi pa sila pinapatay ng mga ito? Naisip nga nilang ibang-iba ang mga estatwang ito kaysa sa mga magic beasts. Ang isang estatwa ay papatayin ka kapag lumapit ka sa may pinto at ang isa namang estatwa ay magpapalabas ng napakalakas na laser beam kapag naman ikaw ay tumayo. Naisip ni Jinwoo na bakit parang ang mga atake ng mga ito ay nakabase sa mga rules. Agad naisip ni Jinwoo ang word na rules at napalingon nga sa may bandang likod niya sa may estatwang may pakpak na may kapit ng tabla na kung saan nakasulat dito ang mga utos ng Cartenon Temple. Dito ay agad nagkaroon ng idea si Jinwoo at agad niyang tinanong kay Mr. Song kung ano ang unang utos ng Cartenon Temple. At sinabi nga ni Mr. Song na ang unang utos ay ang sambahin ang Diyos. At dito nga ay unti-unting tumayo si Jinwoo na sobrang ikinagulat ni Mr. Song. Sinabi nga ni Jinwoo na ang estatwang ito ay hindi aatake kapag sila ay gumalaw. Agad na umilaw ang mga mata ng estatwa at agad namang yumuko si Jinwoo. Bakas na bakas ang takot sa mukha ni Jinwoo. Dito nga ay natuklasan ni Jinwoo na limitado lamang ang taas na pwede mong itayo. Kapag lumagpas ka ay agad kang aatakihin ng pinakamalaking estatwa. Dito nga mga lods ay naintindihan na ni Jinwoo ang ibig sabihin ng unang utos at agad niyang sinigawan ang kanyang mga kasama na magbow sa harapan ng pinakamalaking estatwa. Nagulat nga ang mga ito at inakalang nababaliw na si Jinwoo. Tinanong ni Mr. Song kung meron bang natuklasan itong si Jinwoo, sabay sagot ni Jinwoo meron. Sinabi ni Jinwoo na kapag ka tumayo ka ay aatakihin ka ng estatwa. Ngunit kapag yumuko ka naman ay wala itong gagawin. At ito nga daw ang ibig sabihin ng unang utos, ang sambahin ang Diyos. Wala na nga silang nagawa kundi sundin ang sinabi ni Jinwoo at lahat nga sila ay yumuko. Napapatanong ang iba sa kanilang mga sarili kung ito nga lang ba ang kanilang kailangang gawin upang makaligtas. At dito nga mga lods ay biglang nagbago ang ekspresyon ng estatwa na talaga namang nakakatakot. Napapaisip nga si Jinwoo kung hanggang kailan sila dapat yumuko at sinabi nga ni Mr. Park na tingin niya ay tumigil na ang pag-atake ng estatwa. Pinatunayan nga ito ni Mr. Park sa pamamagitan ng pagtayo. Tuwang-tuwa ang lahat dahil nakaligtas sila sa tiyak na kamatayan. Ngunit sinabi nga ni Jinwoo sa kanyang sarili na hindi pa sila ligtas. At dito nga mga lods ay tumayo ang estatwa sa kanyang pagkakaupo na talaga namang sobrang ikinagulat ng lahat. Sa sobrang laki nga ng estatwa ay nagmimistulang mga langgam lang ang mga hunter. Agad namang tinanong ni Mr. Song si Jinwoo kung meron pa ba itong mga nakatagong tricks. Ngunit ang estatwa ay nag-umpisa ng humakbang papunta sa kanila. Nakada hakbang nito ay talaga namang parang lumilindol. Agad namang sinabi ni Jinwoo sa kanyang mga kasama na ang dungeon ay merong tatlong rules. Ang unang rules ay sambahin ang Diyos. Ang pangalawang rules naman ay purihin ang Diyos. At ito nga ang clue na sinabi ni Jinwoo sa kanyang mga kasama. Sinabi naman ng isang hunter na alam niya kung paano purihin ang
Diyos dahil kasali siya dati sa choir. Dito nga ay kung ano-anong mga papuri ang kanyang mga sinasabi habang papalapit ng papalapit ang estatwa sa kanya. Dito nga ay pinagpapawisan si Jinwoo habang sinasabing may mali. At dito na nga mga lods, naisip ni Jinwoo na kaya pala may mali ay dahil ibang Diyos ang binibigyan nito ng papuri. At unti-unti na nga nakarating ang estatwa sa hunter at bigla itong tinapakan ng parang isang langgam. Gulat na gulat nga ang lahat mga lods sa nangyari. At dito nga ay isa-isa na silang nagsitakbuhan para iligtas ang kani-kanilang mga buhay. Habang ang pinakamalaking estatwa ay patuloy ang pagtapak sa mga hunter na kanyang maaabutan. Dito nga ay sinabi ni Mr. Song na mas delikado kapag ka nagsama-sama sila kaya mas maganda kung maghihiwa-hiwalay sila. Habang desperadong tumatakbo si Mr. Park ay bigla nga niyang naalala ang kanyang pamilya. Naalala niya ang kanyang asawa na buntis sa kanilang pangalawang anak kaya sinabi niyang hindi siya pwede dito mamatay. Bigla ngang tumigil si Mr. Park nung nakita niyang nakalayo na siya sa estatwang humahabol sa kanila. Ngunit biglang sumigaw si Mr. Kim at sinabi niyang kailangan tumingin ni Mr. Park sa kanyang likod. At dito nga mga lods ay may nag-aabang na estatwa sa likod ni Mr. Park at walang kahirap-hirap na hinati si Mr. Park sa dalawa. Panay nga ang isip ni Jinwoo kung paano niya pupurihin ang tinutukoy na Diyos na ito kung para itong isang demonyo. Sinabi nga ni Jinwoo na wala silang ibang matakbuhan dahil ang mga nasa harapan nila ay ang mga alagad na estatwa na bigla kang aatakihin ng mga ito kapag lumapit ka sa kanila. Naisip ni Jinwoo na ang mga estatwa ay merong mga sandatang axe, spear, at sword. At dito nga mga lods ay napansin ni Jinwoo na ang ibang mga estatwa ay instrument ang kapit. Naisip nga ni Jinwoo na what if dun sila lumapit sa mga estatwang merong instrument. At nagulat nga si Mr. Song dahil paglapit niya sa isang estatwang may instrument ay bigla itong nagpatugtog ng kanyang instrumento. At dito ay sinabihan nga ni Mr. Song ang ibang hunter na dun sila pumunta sa mga estatwang may instrumento dahil hindi sila nito aatakihin. Nang makalapit si Mr. Kim sa estatwang may instrumento ay dito na siya umiyak ng umiyak dahil naalala niya si Mr. Park na merong pamilyang nag-iintay dito. Hanggang sila Jinwoo at Yuhi na nga lang ang hinahabol ng pinakamalaking estatwa dahil sila na lang ang hindi pa nakakapunta sa estatwang may instrumento. Nang makarating ay nagtataka si Jinwoo bakit hindi nagpapatugtog ang estatwa ng kanyang instrumento. Naisip ni Jinwoo na baka kaya ayaw tumugtog ng estatwa ay dahil dalawa sila ni Yuhi ang nasa ilalim ng estatwa na kung saan dapat isa lang. Kaya kaagad kumaripas ng takbo si Jinwoo para maghanap ng estatwang may instrumento habang ang estatwang pinakamalaki ay nakatingin sa kanya. Kahit pagod na pagod ay pinilit pa rin ni Jinwoong tumakbo habang papalapit ng papalapit ang malaking estatwa sa kanya. At dito nga ay naiwasan ni Jinwoo ang pagtapak ng estatwa sa kanya. Ngunit kasabay din nito ang pagsigaw ni Mr. Song kay Jinwoo na maling estatwa ang pinupuntahan nito. At dito nga ay agad inatake ng estatwa si Jinwoo na naging sanhi ng sobrang lakas na parang nayanig ang buong dungeon room. Dito nga mga lods ay makikitang nagkaroon ng malalang injury si Jinwoo pero kahit ganun man ay pinilit pa rin itong gumapang papunta sa estatwang mayroong instrumento. Habang si Jinwoo ay nagtatanong kung meron ba talagang Diyos ay sana wag siyang pabayaan nito. Sinabi ni Jinwoo na ang kanyang sitwasyon ay between life or death na. Habang nakapikit ang mga mata ni Jinwoo ay nakarinig siya ng napakagandang musika. At dito nga mga lods ay nakaligtas si Jinwoo dahil nakaabot siya sa estatwang merong instrumento. At dahil nga dito ay makikitang tumigil na sa pag-atake ang Diyos ng mga estatwa. Dito ay agad nilapitan ni Yuhi si Jinho para tignan ang sitwasyon nito. Gulat na gulat si Yuhi at hindi makapaniwala sa kanyang nakita habang si Jinwoo ay kalmado lang at parang wala lang sa kanya. At dito nga mga lods ay nakita ni Yuhi na putol na ang kanang paa ni Jinwoo. Agad namang sinubukang pagalingin ni Yuhi si Jinwoo. Ngunit dahil sa sobrang paggamit ng magic spell ay hindi na nga rin kayanin ng katawan ni Yuhi. Sinabi nga ni Mr. Kim na 17 members sila nung sinimulan nila ang raid pero ngayon ay 6 na lang silang natira. Dito ay sinisisi ni Mr. Kim si Mr. Song dahil bilang isang leader
leader daw ay dapat responsibilidad ni Mr. Song ang kanyang mga miyembro. Ngunit bigla na namang naalarma ang lahat nang bigla na namang gumalaw ang Diyos ng mga estatwa. Iniabot nito ang kanyang kamay at dito lumabas ang tipak ng bato na magkakapatong. Gulat na gulat ang lahat, hindi nila alam kung ano na naman ang binabalak ng Diyos ng mga estatwa. Napatanong si Mr. Kim kung ano na naman daw ba ito at sinabi ni Jinwoo na tingin niya ay isa itong altar na naging dahilan para ikagulat ng lahat. Ipiniliwanag ni Jinwoo na ginagamit ang isang altar upang magbigay ng isang alay at ito na nga daw ang pangatlong utos ng Parthenon Temple. Ang patunayan ang iyong katapatan. Tingin ni Jinwoo ay ito na ang huling pagsubok sa kanila. Sinabi ni Mr. Kim na kung meron silang dapat ialay ay ito dapat si Mr. Song. Ito nga daw si Mr. Song ang may kasalanan kung bakit sila nandoon sa ganong sitwasyon. Kumbaga sinisisi kasi mga lods ni Mr. Kim itong si Mr. Song na kung hindi ba ito kasi si Mr. Song nagpilit na labanan ang dungeon boss ay hindi sila mapupunta sa gantong sitwasyon. Sinabi ni Mr. Song na naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Mr. Kim kaya kusa siyang pupunta sa may altar. Iniisip ni Jinwoo na hindi naman talaga ito kasalanan ni Mr. Song dahil ito ay kanilang pinagbotohan at si Mr. Song nga ay unti-unting lumapit sa may altar upang ialay ang kanyang sarili. Ngunit nagulat nga ang lahat nang may biglang sumulpot na apoy sa bandang likod ni Mr. Song. Tinanong ni Mr. Song si Jinwoo kung may mali ba itong nagawa sa pag-aalay ng kanyang sarili at ito din nga ang ipinagtataka ni Jinwoo. Kaya sinabi ni Jinwoo na baka pwede siyang alalayan ng mga ito papunta sa may altar. Agad naman tinulungan ng mga ito si Jinwoo upang makita ni Jinwoo ng mas malapitan kung ano ba talaga ang naging problema. Pagpasok ng tatlo sa may altar ay bigla nga ding sumulpot ang tatlong apoy. May natuklasan nga si Jinwoo kaya kaagad niyang tinawag si Joohee at si Mr. Kim para samahan sila sa altar. Sinabi ni Jinwoo na kailangan 6 na apoy ang lalabas para mag-activate ang altar at since 6 nga sila ay kailangan silang 6 ang nasa loob ng altar. Pagkapasok sa altar ay nagulat ang lahat dahil may lumabas na parang kuryente sa may altar hanggang sa kumalat ito at nagkaroon ng pangalawang circle sa labas ng altar at nagulat ang lahat dahil unti-unting bumubukas ang pinto sa dungeon room. Tama kayo nang narinig mga lods, bumukas na nga ang pinto sa loob ng dungeon room. Gulat na gulat ang lahat at napapatanong sa kani-kanilang sarili kung pwede na ba talaga silang umalis. Kasabay ng pagkagulat ay ang pagkatakot dahil muli na namang gumalaw ang mga estatwa papalapit sa kanila at hanggang dito na nga lang muna mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, share at mag-subscribe sa aking YouTube channel.